Gigi, ako bang ama ng anak mo? Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang ika-6 na kabanata. Habang pinapatahan niya ang anak ni Gigi, hindi mawala sa kanyang isipan ang kulay ng mata nito. Hinihili pa niya ito hanggang sa makatulog. Napangiti si Carlo nang hindi niya namamalayan habang tinitignan ng bata. "Tinakot mo kaming lahat, baby," bulong niya. "Buti na lang at hindi ka sumuko." Uminat naman ang sanggol na buhat niya kaya medyo nagulat siya. Inayos niya ang hawak dito at nag-sway pa ng onte para humimbing ulit ang tulog nito. Maya-maya ay nangalay na rin siya kaya umupo sa sofa sa may bintana. Naaninaga ng araw ang sanggol at napansin ni Carlo ang kutis nito. Halos magkasing kulay sila. Mas maputi nga lang ang baby dahil bagong labas lang at baka epekto na rin ng stress na pinagdaanan nito. Pero hindi mapagkakait na anak nga talaga ito ng ex niya. Ang ilong na kay tangos at ang labi na mapula. Iba talagang kutob niya. Sigurado na siyang anak talaga nila ito. Kailangan niya na lang marinig mula kay Gigi. Kinausap niya ito ulit. "Kilala mo ba ang daddy mo? Kahit alam naman niya hindi siya sasagutin ito. Linapit niya ang daliri sa kamay ng binubuhat niya at hinahawakan naman ito ng baby. "Ang cute mo talaga. Manang-mana ka sa nanay mo," nakangiti niyang sabi. Nakatingin siya kay Gigi para magkumpara. 9 na buwan na makalipas nang huli niyang mapagmasdan ang magandang mukha ng kanyang dating asawa. Kung makikita siya ng ibang tao, baka isipin nilang siya talaga ang tunay na ama dahil sa kanyang pagtrato sa mag-ina. Naisip niya rin na ito ata ang plinano ni abuela na buhay para sa kanya. Pero for the first time, hindi siya sumang-ayon sa ideya na ito. Mahimbing pa rin ang tulog ni Gigi kahit mahina lang naman ang dosage na tinurok sa kanya. Pero dahil na rin sa sobrang pagod ay kinailangan pa ng katawan niya na mag-recover. Tumayo ito para ayusin ang kumot nito at lalong napalalim ang iniisip niya at hindi mawari kung sino ba ang posibleng maging ama. Base sa mga koneksyon niya ay wala naman itong kinakasama. Pero nakita itong buhat-buhat ng isang lalaki noong araw na pinalaya siya ni Carlo. Sabi lang sa kanya ng kaibigan na hindi nila nakilala kung sino iyon. Natulala na siya sa rami ng tanong na tumakbo sa kanyang isip. Nakarinig siya ng katok at dahan-dahang bumukas ang pinto ng delivery room. Pumasok dito ang 3 nurse na umaalalay sa kanila sa delivery room. "Doc Carlo, kami na po dyan," sabi sa kanya ng isang nurse na kukunin sana ang sanggol. "Huwag na," paglayo niya. "Dalhin niyo na lang si Gigi sa recovery room at patawagan na lang si Ramirez para magbantay." Sasagot pa sana ang mga nurse pero tinalikuran na lang siya ni Carlo. Hindi naman niya kayang pilitin ang chairman ng ospital at baka siya pa matanggalan ng trabaho. Sigurado ito na naman ang pag-uusapan sa labas mamaya. Ang mga magtutulak sa kama ni Gigi ay nagtaka rin kung bakit ganoon umakto ang doktor. Hindi ba dapat pidyang mag-asikaso sa sanggol? Bulong ng isa. Narinig naman ito ni Carlo kaya sinamaan niya ng tingin. Agad na nag-sorry at nahiya ang mga nurse kaya dali-dali silang kumilos. Napaismid lang siya at dinala na ang bata sa kakilalang pedya para magpakonsulta. Gusto niya lang talagang makasiguro na okay ang kalusugan ng posibleng anak niya. 2, naging 4. Ngayon 6 na oras ng tulog si Gigi. Nagsimula ng mag-alala ang ibang doktor para sa kanya. Hindi man nila alam ang istorya nila Gigi at Doc Carlo, pero ganoon siya tratuhin ng chairman nila. Malamang ay mahalagang tao ito sa buhay niya. Patuloy ang pagbabantay sa kanya ng mga intern. Nataranta ang isang intern nang biglang tumunog ang heart rate monitor ni Gigi. Pipindutin niya sana ang call button at biglang bumaligkwas ang pasyente. "Ang anak ko, nasaan? Asaan siya?" Saad ulit ni Gigi kahit paos-paos ang boses. Huling naaalala lang niya ang pagpapanik ng katabi niyang nurse at hindi humihinga ang baby niya.
Sumigaw ang intern at naiwan pa ang stethoscope nito sa gilid ng kama. Gising na si ma'am! Nagsisimula ng manggilid ang luha niya sa eksena. Nagangamba siya na baka hindi nakasurvive ang anak niya. Sumakit ang ulo niya kaya napahiga ulit siya. Dumapo ang tingin niya sa mesang katabi at napansin niyang may basket ng mga paborito niyang bulaklak na may mga ribong nakakabit. Binasa niyang nakasulat sa ribbon, "Congratulations!" Nagtataka siya dahil una sa lahat, wala siyang sinabihan na manganganak siya. Pangalawa, paano namang nalaman na nagbibigay ang paboritong bulaklak niya? Si Ivan. Pagkukumpirma niya sa sarili, siya lang naman ang nakakaalam ng pagbubuntis ni Gigi. At, oh my God, bumalik na sa buong alaala ni Gigi. Simula sa pagputok ng panubigan niya sa gitna ng daan at pagpara niya para makasakay hanggang ospital, mag-isa, hanggang sa pagpapaanak sa kanya ni Carlo. Kinabahan ulit siya at baka malaman ni Carlo ang totoo. May pumasok sa kwarto niya na naka-white coat. "Kamusta nang pakiramdam mo?" Tanong nito kay Gigi. Pamilyar na boses at kailanman hindi niya makakalimutan. Pinikit na lang niya ang mga mata niya at nagdasal na lubayan na lang siya nito. Pero hindi niya mapigilang tanungin ang doktor. "Carlos, saan mo dinala ang anak ko?" Hindi to sumagot agad at inintay munang tingnan siya ni Gigi. "Nasa NICU. Kailangan pa niya magpalakas kahit 1 linggo lang." Gumaan ang loob ni Gigi dahil buhay pa ang kanyang anak, kaya hindi na siya nagsalita at pinilit na lang ulit na matulog. Tumigil muna siya at siningkitan ng mata ang pasyente. "Hindi ka ba nag-ingat? Kulang ng ilang araw yung bata." Bumilis ang tibok ng puso ni Gigi at napansin naman agad yun ni Carlo sa heart rate monitor na nakakabit sa kanya. Napatsk na lang si Carlo at sinabihang kumalma muna at buhay pa ang anak niya. "Yung flowers," turo ni Gigi habang inaayos ang pag-upo sa kama niya. Ngumiti si Carlo ng tipid. "Para sa'yo yan, sana nagustuhan mo." Tinalikuran lang siya nito bago pa makasagot si Gigi. Nagkasalubong ang intern at si Carlo sa pinto at may sinabi siya dito pero hindi niya narinig. Naging curious tuloy siya kaya sinubukan niyang kausapin ang doktor. "Hi, bago ka lang dito?" Pagbati niya. Nagulat naman ang doktor kaya medyo nabulol pa siya. Ano po? Opo, Doc Ramirez po. Second year intern. Inassign ako ni Sir Carlo na maging personal doctor mo habang nagpapagaling." Natuwa naman si Gigi at may kakausapin na siyang ibang doktor maliban kay Carlo. Inabot niya ang stethoscope ni Doc Ramirez at nagkwentuhan pa sila. Nalaman niyang si Ramirez ay isa sa mga pinakamagaling na doktor sa ospital ni Carlo at top-notcher pa nga. 1 oras na rin ang makalipas at may dumating na naman na nurse na may dalang pagkain. Nakita ito ni Ramirez at napasabi, "Sabi ni Doc Carlo, ito daw ang kainin mo para magpalakas. Huwag mo rin kalimutan daw yung gatas para magpadede kay baby." Natouch naman si Gigi sa narinig at ayaw naman niyang aminin sa sarili ay kinilig siya. Natulala siya kaiisip kung bakit naman ganito siya tinatrato ni Carlo ngayon. Dati naman parang ayaw na ayaw siya ni Carlo. Parang nag-flashback sa kanya lahat ng masasakit na mga salitang sinabi sa kanya ng dating asawa at mga ginawa sa kanya nito. Kumunot ang noo niya habang pinapaalala sa sarili kung bakit dapat hindi siya dapat matuwa sa mga ginagawa para sa kanya ni Carlo. "Ma'am Gigi?" Kalabit sa kanya ni Doc Ramirez. "Okay ka lang po ba? Kailangan niyo pong kumain." Tumango na lang si Gigi at sumubo ng nakahandang pagkain. Laking pasasalamat niya na hindi naman basta-basta lang binigay sa kanya. Ayaw niyang aminin sa sarili na kilala pa rin siya ni Carlo. Kasama sa hinandang diet ang paborito niyang prutas. Habang umiinom siya ng gatas, nagpapaalam na ang intern dahil kailangan niya na rin ituloy ang iba pang trabaho. Pinabayaan niya na rin ito. Gusto niya ring mapag-isa para makapagmuni-muni. Paano na siya bukas?
Paano na sila ng anak niya? Naiwang nag-iisip naman si Gigi ng mga posibleng mangyari sa haharapin. Nang natapos siya kumain, ay linigpit niya ang pinagkainan niya at sakto namang pumasok ulit ang isang nurse na may dalang mga papeles at kasunod nito ay si Doc Carlo. Inabutan siya ng dokumento na kailangan niyang fill-upan. Binasa niya muna ito ng mabuti at merong space doon para pagsulatan ng bibigay na pangalan sa anak niya, kung sino ang ina at iba pa niyang impormasyon. Pinuna na muna ni Gigi ang mga impormasyong alam niya. Pangalan niya, kasalukuyang address, kanyang araw ng kapanganakan at telepono. Maya-maya rin ay linagyan niya na ng detalye kung sino ang kanyang emergency contact. Nagdalawang isip siya kung ang tita niya o kaibigan na lang. Sa huli ay inilista niya na lang ang pangalan ng isa sa malalapit niyang kaibigan. Umabot na siya sa parte ng pagkakakilanlan ng ama ng sanggol. Parang sumikip ang dibdib niya at ibinaba na sana ang ballpen. Pero napansin agad ito ni Carlo at pinaalalanan siya na dapat kompleto ang impormasyon. Sinilip ng doktor ang papel at nakitang blanco pa rin ang gusto niyang malaman. Anak ko ba siya? Tanong ni Carlo sa dating asawa. Parang hindi nakahinga si Gigi sa biglang tanong ni Carlo. Sumagi sa isip niya na magsinungaling. Sabihing nakahanap na siya ng kasama pagkatapos nila maghiwalay. Pero alam niyang masyadong matalino si Carlo at malalaman niyang katotohanan. Tumingin siya sa nurse na nagpauwang pa ang bibig sa gulat. Naramdaman din ito ni Carlo kaya sinenyasan niya ito na umalis muna. Hindi na kinaya ni Gigi ang tensyon sa kwarto at nagmalinis. Carlo, dahan-dahan niyang pasabi. Dala ko ng bata bago mo pa ako iniwan. 9 na buwan nang makalipas. Hindi umimik ang dating asawa at tinaasan lang siya ng kilay. Last chance na ni Gigi para magsinungaling at sabihin na hindi siyang ama. Pero naalala niya kung paano siya tratuhin ni Carlo noong makalipas na araw. Ang lambing at parang tunay siyang nasasayahan na makasama siya at ang anak niya. Yung ngiti ni Carlo na mapagmahal, tsaka hindi niya pagsuko. Na-realize ni Gigi kung sakali ay umamin siya, magiging mabuting ama ang ex niya. Tiningnan lang siya ni Carlo at huminga ng malalim bago magtanong uli. Gigi, ako bang ama ng anak mo? Tumitik sa kanya si Gigi ng ilang segundo at nagsalita. Napahigpit ang hawak niya sa papel na nagkagusot na. 9 na buwan akong tinago sa lahat ng pagbubuntis ko. Alam mo ba yan? Nanginginig ang kanyang boses. Nahirapan ako, Carlo. Sobrang hirap magbuntis mag-isa. Hiniling ko na sana. Naisip mo malang akong hanapin. Kamustahin? Pero mabuti na rin hindi mo ginawa. Nakinig lang ang doktor sa pagdadrama ni Gigi at nagbalik tanaw sa mga kadahilanan kung ba't hindi man lang siya bumalita tungkol sa dati niyang asawa. May mga panahon na nagtaka siya kung bakit bihira na lumabas ang pangalan ni Gigi sa mga balita at usap-usapan sa dati nilang kumpanya. Pero masyado siyang naging busy sa sarili niyang buhay para makialam pa. Ngunit nasaktan din siya. Paano na kaya na ni Gigi na sabihin sa kanya na mabuti ngang hindi na sila ulit nakita? Lahat ba ng pinagsamahan nila ay naging wala lang? Akala ni Carlo ay tunay siyang minahal ni Gigi. Napatango na lang siya sa dating asawa at sumenyas na sagutin ang kanyang tanong. Nag-ipon pa ng lakas ng loob si Gigi bago nakarinig ng mabibilis na katok sa pinto niya. Binuksan naman ito ni Carlo na halatang naiirita. Doc Ramirez, anong kailangan mo? Hingal na hingal naman si Doc Ramirez na napatingin kay Gigi habang nagpupunas ng luha at hindi siya tinignan. Ramirez! Pagbabanta ni Carlo. Doc, yung asawa niyo po nasa delivery room. Kailangan ng mga anak. Pakiramdam ni Gigi ay napunit ang kanyang puso. Parang bumalik lahat ng sakit na ginawa sa kanya ni Carlo. Lahat ng pangako at pagsisinungaling. Hindi pa rin pala siya nagbabago sa isip-isip ni Gigi. At higit sa lahat, galit na galit siya sa kanyang sarili dahil umasa siya na magiging masaya sila ni Carlo.
Inakala niya na baka ito ng pagkakataon na mahalin siya ng kanyang dating asawa at maging isang buong pamilya sila. Nagpaalam na agad si Doc Ramirez at nauna nang bumalik. Nagpaalam na rin agad si Carlo at agad na kumaripas ng takbo palabas ng kwarto para puntahan ang kanyang mahal na asawa. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Magkakaroon pa kaya ng lakas ng loob si Gigi na aminin na si Carlo ang ama ng kanyang anak? O tuluyan niya nang itago at ilayo ang bata sa tunay na ama nito? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe mo. Ano ginagawa mo dito? To clarify something. Tungkol sa bata? Huwag kang mag-alala. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe mo. Ang ikapitong kabanata. Nang malaman ni Carlo na manganganak na ang kanyang asawa na si Bettina, ay hindi na ito nagtagal pa sa ward ni Gigi at agad na nagpaalam sa dalaga. Kabadong naghihintay sa labas ng emergency room si Carlo at kinakabahan dahil alam ni Carlo na delikado ang panganganak dahil nasa hukay ang kabilang paa ng babaeng nanganganak. Maya-maya ay lumabas ng kapwa doktor. Ibinalita niya na maayos ng panganganak ng kanyang misis at nakahinga naman ng maluwag si Carlo. Para bang excited siya na makita at masilayan ng anak niya kay Bettina. Inaasikaso agad ni Carlo ang ward na tutuluyan ni Bettina at ang kanilang bagong silang na alak at kauna-unahang anak. Sa unang pasok pa lamang ni Bettina, karga ang bata, ay sabik na si Carlo na makita ang anak nila ni Bettina. Ngunit nang makita niya ang anak ay para bang walang lukso ng dugo na naramdaman si Carlo. Para bang wala siyang pagmamahal na nararamdaman sa bata. Hindi katulad ng makita niya kanina ang anak ni Gigi. Para bang hindi naramdaman ni Carlo ang koneksyon at feeling ng isang masayang ama sa supling nila ni Bettina. Hindi gaya nung sa bata na iniluwal ni Gigi. Nagtataka si Carlo dahil bakit gano'n na lamang ang nararamdaman niya nang makita ang anak ni Gigi. Taliwas sa kanyang nararamdaman sa anak nila ni Bettina. Napansin din ng ibang nurse at doktor na malayong itsura ng bata kay Carlo at napaisip ang mga ito kung ito nga ba talaga ang tunay na ama. Dahil sa aura pa lang ng binata ay napakalayo na ng mukha ng batang isinilang ng kanyang asawa na tila ba ipinaglihi sa sama ng loob. Ngunit ang mga napuna ng mga katrabaho ay sinarili na lamang ng mga ito dahil ayaw nilang magkagulo ang pamilya. Kamusta ang pakiramdam mo? Kinakabahan ako kanina at nananalangin. Sa wakas ay maayos naman ang iyong panganganak. Alalang tanong ni Carlo sa kanyang asawa na ngayon ay tila ba hinang-hinapa. Para bang hinang-hinapa ito at kailangan alagaan upang makabawi sa nawalang lakas. Kinuha na muna ng nurse ang sanggol at inilagay sa nursery room upang makapagpahinga saglit ang ina ni Bettina. Umalis na din muna ang mga ito para magkaroon ng privacy ang dalawang mag-asawa. I'm exhausted, pero I'm happy because our baby is in good condition. Hinang-hina lang talaga ako para bang naubos ang lahat ng lakas ko. Pero it's fine, para sa anak natin lahat kakayanin ko. Wika ni Bettina kay Carlo at ngumiti pa. Nakahinga naman ng maayos si Carlo dahil maayos naman ang kanyang asawa at anak. Sa kanyang isipan ay dininig ng puong may kapal ang kanyang mga dalangin dahil maayos at mahusay na ipanganak ang kanyang supling. Okay, that's good. Alis muna ako. Balik ako after my duty. Take care and I love you. Don't stress yourself and have some rest. If you need me, ipatawag mo lang ako sa nurse, okay? Malambing na wika ni Carlo kay Bettina at hinalikan pa ang kanyang asawa sa noo. Ngunit habang kaharap ni Carlo ang kanyang asawang si Bettina, ay hindi maalis sa isipan niya si Gigi at ang anak nito. Para bang hinahatak siya ng sanggol at nais niya itong masilayan minu-minuto. You too, wag ka masyadong magpagod. I love you too. Don't think about me kasi magiging okay ako para sa'yo at sa anak natin.
Paglalambing ni Bettina at humalik sa labi ng binata at nagpakawala ng isang matamis na ngiti. Para bang napakabait nito, ngunit sa likod ng anghel na mukha nito ay may tinatago itong hindi kagandahang ugali. Samantalang si Gigi naman ay tila ba nagbago ang kanyang isipan. Kung kanina pakiramdam niya ay dapat malaman ni Carlo ang katotohanan tungkol sa batang kanyang isinilang na ito, ay anak nila ngayon ay nagbago ng pasya ni Gigi. Inisip niya na parang pinagsabay sila ni Carlo dahil sabay pa sila ni Bettina na nanganak at sa parehong ospital pa. Iniisip ni Gigi na napakasamang lalaki ni Carlo dahil pakiramdam niya ay mapangbalat kayo lamang ito. Nainis si Gigi dahil sabay pa talaga sila ng asawa nito na manganak at sa iisang ospital pa. Para bang kung kanina ay naiisip ni Gigi na magiging mabuting ama si Carlo sa kanilang anak kapag nalaman nito ang totoo, ay kabaliktaran na ito sa kanyang nararamdaman ngayon. Pakiramdam niya ay masasaktan lang din ang anak niya tulad ng pananakit ng binata sa kanya. Kaya mas pinilit ng dalaga na itago na lamang ang katotohanan kay Carlo. Maya-maya ay biglang nakarinig ng katok mula sa labas ng ward si Gigi at hindi na nagulat pa si Gigi na si Carlo ang taong papasok doon. Alam naman ni Gigi na babalik talaga ang lalaki dahil hindi pa niya nasasagot ang tanong nito. Kung siya ba talaga ang ama ng batang isinilang niya. Anong ginagawa mo dito? Inis na tanong ni Gigi kay Carlo at masungit itong tiningnan. Naiinis si Gigi sa tuwing iisipin niya na pinagsabay sila ng lalaki. To clarify something. Tipid na sagot ni Carlo sa tanong ni Gigi. At alam naman ni Gigi kung ano ang tinutukoy ng lalaki. Tungkol ba sa bata? Huwag ka mag-alala, hindi ikaw ang ama ng anak ko. Nabuntis ako ng boyfriend ko noon nung nagpunta ako sa US. After nung mag-divorce tayong dalawa. Pero hindi kami nagkatuluyan ng father ng baby ko. Kaya single mom ang ilalagay ko sa live birth ng bata. Okay na? Tatantanan mo na ba ako? Pagsisinungaling ni Gigi kay Carlo at masungit itong tinapunan ng masamang tingin. Hindi alam ni Carlo dahil para bang nakaramdam siya ng lungkot sa sinabi sa kanya ni Gigi na hindi niya anak ang batang isinilang nito. Pakiwari ni Carlo ay napakasakit nun sa kanya na nalalaman na hindi siya ang ama ng sanggol ni Gigi na ikinakataka niya. Pakiramdam ni Carlo ay mas masakit pa iyon kung malalaman niya na anak pala iyon ni Gigi sa ibang lalaki. Sa isipan ni Carlo ay naiinis siya sa dalaga dahil nagpabuntis agad ito sa iba. Pero sa huli ay naisip ni Carlo na hiwalay naman na sila no ni Gigi at kahit na araw lang lumipas. At isa pa, meron na siyang Bettina at may supling na din silang dalawa. Matapos mag-usap ni Gigi at Carlo, ay umalis na ang binata sa ward ng dalaga. Samantalang si Bettina ay nalaman na nanganak si Gigi sa ospital kung saan siya nanganak at higit sa lahat, ospital kung saan nagtatrabaho si Carlo. Galit na galit si Bettina dahil kapapanganak lamang niya ay ganoon agad ang kanyang nabalitaan at naiisip. Kaya lalong na-stress si Bettina. Nurse! Inis na sigaw ng tawag ni Bettina sa isang nurse. Agad naman na lumapit ang isang nurse sa dalaga. Ano po yun, ma'am? Magalang na tanong ng nurse kay Bettina. Nasaan yung anak ko? I want to see her. Mataray na utos ni Bettina at agad naman umalis ang nurse para kuhain sa nursery room ang bata. Ma'am, ito na pong bata. Wika ng nurse at inaabot ang bata kay Bettina. Doon na nakita ni Bettina na malayong itsura ng kanyang anak kay Carlo. Ngunit hindi niya pinakita sa mga ito ang frustration. Umiyak ang bata nang buhatin ito ni Bettina kaya agad na nag-init ang ulo ng dalaga. Take her away from me. Inis na wika ni Bettina, ngunit nagsalita ang nurse sa babae. Kailangan mo pong padidiin ng sanggol, ma'am, para po tumigil sa pag-iyak. Wika ng nurse kay Bettina, ngunit masama itong tiningnan ng babae. Nakita mo naman 'di ba na wala pa akong energy? Tapos gusto mong i-breastfeed ko yung bata? At isa pa, hindi ako marunong magpadede. Timplahan mo kaya muna ng formula milk. Inis na wika ni Bettina sa nurse. Pero ma'am, hindi po pwede yung sinasabi mo.
Protocol po ng ospital na kailangan pong i-breastfeed yung baby. Ngunit sinigawan lamang ni Bettina ang nurse at pinipilit na timplahan ng formula milk ang kanyang anak. Naisip tuloy ng nurse na para bang walang amor si Bettina sa kanyang sariling anak. Ngunit biglang nagbago ang timpla ni Bettina nang biglang pumasok si Carlo sa ward nito. "Nurse, look at my baby. She looks adorable, right?" Nagulat pa ang nurse dahil sa biglang pagbabago ng dalaga. Ngunit tinanguan na lamang niya ito at kinuha pa ni Bettina ang bata sa nurse. "How are you?" Baling ni Carlo sa kanyang asawa. "Look, Carlo, see how adorable and precious our baby is," wika ni Bettina at nag-akto na sweet at caring sa kanilang anak. Nagkunwari pa ito na padedeen ng bata, ngunit bigla na lamang itong umiiyak sa kandungan ng babae. Nang hindi pa din tumitigil sa pag-iyak ang sanggol ay kinuha na iyon ni Carlo. "Honey, look, kamukhang-kamukha mo baby natin. Yung lips and nose." Malambing na wika ni Bettina kay Carlo. Sa isipan naman ng nurse na naroon sa ward ng dalaga ay natatawa ito dahil ni isang hibla ng buhok ng sanggol ay walang minana sa gwapong aura ni Carlo. Matapos ang araw na yon, nanatili pa sa ospital si Bettina ng 2 araw at i-discharge na ito ang kanyang anak. Plastic na plastic si Bettina sa tuwing nandyan sa tabi niya si Carlo. Isang maamong ina na maalaga sa kanyang anak ang ipinapakita nito sa tuwing nandyan si Carlo sa tabi niya. Ngunit tuwing wala naman ito, ay ipinapaalaga niya ang sanggol sa nurse na naka-assign sa kanya. "Psst, nurse!" Tawag ni Bettina sa isang nurse at agad naman itong lumapit. "Yes, ma'am?" Magalang na tanong nito sa kanya. "Si Dr. Carlo ba, pumunta ba siya sa NICU?" Tanong ni Bettina sa nurse na kaharap. "Yes, ma'am. As a doctor, need po talaga ni doctor na magtungo doon para i-check ang mga pasyente. Why po?" Litanya ng nurse. Ngunit sinamaan lamang ito ng tingin ni Bettina nang magtanong. Galit na galit si Bettina nang malaman niya na nagtutungo ang kanyang asawa doon. Pero bait-baita naman ito kapag kaharap si Carlo. Honey, dito rin pala nanganak si Gigi, ano? Rinig ko na kanikyo yung anak niya. Kawawa naman." Kunwaring awang litanya ni Bettina kay Carlo. "Oo kulang kasi sa araw at complicated ang panganganak. Siyempre ako yung nagpaanak kay Gigi at bilang doktor, naaawa ako sa sanggol," wika ni Carlo. Kunwari concern naman si Bettina. Nagsuggest si Bettina at umakto pa na naawa talaga sa kalagayan ng anak ni Gigi. "Tiya, nasabi ko na din sa pedia. Naaawa lang talaga ako sa sanggol," litanya ni Carlo, at sa isipan ni Bettina ay naiinis na ito at gusto nang magwala. Ilang sandali lang lumipas ay naghanda na si Bettina at Carlo sa paglabas ng kanyang mag-ina. Buhat-buhat ni Carlo ang sanggol at si Bettina naman ay nasa wheelchair. Para bang larawan sila ng isang masayang pamilya na kakapanganak lamang ng asawa at palabas ng ospital. Habang palabas ng ospital ay nakasalubong nila si Gigi na nakasakay din ng wheelchair galing sa NICU para makita ang kanyang anak. Hindi na sana papansinin ni Gigi, ngunit si Bettina na mismo ang nagpahinto sa wheelchair para makita si Gigi na masayang masaya silang tatlo. "Oh Gigi, congrats! Nanganak ka na din pala. Kawawa naman yung anak mo, nasa NICU pa. Dapat kasama mo yung asawa mo. I mean yung father ng baby mo. Look at us. Carlo's with me. And he will always be by my side." Pangiinis ni Bettina kay Gigi. Ngunit nginitian lamang sila ni Gigi at nilagpasan na para bang walang narinig. Sa isip-isip ni Gigi ay pinangako niya sa kanyang sarili na hindi na siya masasaktan pa ng mga ito tulad ng ginawa nito sa kanya noon. Sa parteng iyon ay matapang na si Gigi at handa nang lumaban kapag inapi. Ano kaya magiging tugon ni Gigi sa mga sinabi ni Bettina? Abangan sa susunod na kabanata. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Yes, Doc Carlo? May papakisuyo sana ako sa'yo. Gusto kong kuhaan mo ng specimen ng sanggol ni patient Gigi at mag-run ng paternal test.
May gusto lang akong kumpirmahin. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang ikawalong kabanata. Hindi na lamang pinansin pa ni Gigi ang mga sinabi ng babae. Umakto si Gigi na para bang walang narinig o kahit nakita man lang. Tara na, ayoko mag-aksaya ng oras sa mga walang kwentang bagay. Wika ni Gigi sa nurse assistant na nagtutulak sa kanyang wheelchair. Kahit na nahihirapan at nasasaktan si Gigi sa mga sinabi ni Bettina, ay pinanatili niyang pagiging kalmado at umakto na walang pake sa mga ito. Si Carlo naman ay hindi maiwasan na sundan ng tingin ang palayong si Gigi. Hindi maunawaan ni Carlo ang nararamdaman na para bang naiinis at naaawa siya para sa dating asawa. Naiinis dahil nakahanap agad ng bago si Gigi matapos nilang mag-divorce at ang masakla pa ay nagpabuntis pa ito. Ngunit naawa din si Carlo sa kalagayan ni Gigi dahil mag-isa lamang ito na itataguyod ang isinilang na sanggol. At alam ni Carlo na magiging mahirap iyon para sa dating asawa. Lalo na at single mom pa ito. Hindi mawali ni Carlo kung bakit gano'n na lamang ang nararamdaman niya na concern sa dating asawa at anak nito. Pag-uwi ni Carlo at Bettina sa bahay, ganun pa din si Bettina. Tulad ng ipinakita sa ospital ay ganoon din sa kanilang bahay. Para bang nagbabalat kayo si Bettina na tuwing kaharap si Carlo na animoy mabuting ina sa kanyang supling at alagang-alaga ang sanggol. Sa tuwing kaharap si Carlo ay isang mabuting inang ipinapakita ni Bettina. Ngunit sa tuwing wala na ang lalaki ay para bang hindi niya anak kung ituring ang bata. "Honey, can you hold our baby first?" Pakisuyo ni Bettina kay Carlo. Ngunit tila ba hindi siya nadinig o kahit napansin man lang ng lalaki dahil tulala ito. "Honey, is there any problem?" Lakas na tanong ni Bettina kay Carlo na ngayon ay napabalik na sa sarili. "Wala, sige na, amin na muna si Baby Precious." Wika ni Carlo at kinuha ang sanggol. Iniabot naman ni Bettina ang bata kay Carlo at nagtungo sa kusina upang kumuha ng prutas. Napansin ni Bettina na para bang tulala parati si Carlo simula na makauwi sila na tila ba may malalim na iniisip. Ilang araw na din na nakauwi sila Bettina sa tahanan, pero may mga oras talaga na nahuhuli at nakikita niya ang asawa na tulala at para bang may iniisip na iba. "Honey, may problema ba? Lately parang laging ang lalim ng iniisip mo." Puna ni Bettina sa kanyang asawa na si Carlo. Kunot-noon naman siyang tiningnan ni Carlo at nagsalita. "Wala, sino naman ang iisipin ko? Pagod lang siguro," sagot ni Carlo. Naunawaan naman ni Bettina ang sinabi ni Carlo dahil nung mga dumaang araw ay halos idlip na lamang ang tulog nilang mag-asawa dahil sa pagbabago ng mood ng sanggol at minsan ay naiisipan na ni Bettina na itapon na at ipaampon pa ang kanyang anak. Pero dahil kay Carlo ay pinakita ni Bettina na maalaga at concern siya sa sanggol. Isang gabi, habang mag-isa sa kusina ay naisip na naman ni Carlo ang sanggol na isinilang ng dati niyang asawa na si Gigi. Para bang iba talaga ang connection sa kanya ng sanggol at nagtataka si Carlo kung bakit gano'n na lamang ang titig ng sanggol ni Gigi sa kanya at ang pakiramdam niya kumpara sa anak nila ni Bettina na para bang wala siyang nararamdaman na pagkasabik na makita ito. Nung gabing iyon ay buong gabi na nag-isip si Carlo tungkol sa sanggol na isinilang ni Gigi at may naisip si Carlo na isang paraan para matapos ng pagtataka niya sa kanyang nararamdaman. Kinabukasan ay maagang nagtungo sa ospital si Carlo. Tinungo niya ang klinik kung saan nagdi-DNA. "Nurse Amy?" Tawag ni Carlo sa nurse na naroon at tahimik na nagmasid sa paligid. "Yes, Doc Carlo?" Baling ito sa kanya. "May papakisuyo sana ako sa'yo. Gusto kong kuhaan mo ng specimen ng sanggol ni patient Gigi at mag-run ng paternal test. May gusto lang akong kumpirmahin. And please sana walang makakaalam. Sa atin lang at wala ng iba." Wika ni Carlo sa nurse. "Nauna po ba?" Tanong ng nurse kay Carlo. "Yes, paalis na kasi si patient Gigi at ang sanggol niya."
Sagot ni Carlo at tumango na lamang ang nurse. Napangiti naman si Carlo at tila ba excited sa magiging resulta. Ngunit may halong kaba din sa kanyang dibdib na hindi niya mawari at maipaliwanag. Noong araw din kasi na yon ay meron ng doctor's order na maaari nang makalabas ng hospital si Gigi at ang sanggol nito. Kaya nagmamadali si Carlo na nagtungo sa ospital noong araw na yon. Hindi na nga ito nakapagpaalam pa sa kanyang asawang si Bettina dahil sa pagmamadali. Nag-iwan na lamang ng message si Carlo sa number ni Bettina at nakasaad na may emergency sa ospital na kailangan puntahan ni Carlo. Agad na nagtungo si Carlo sa ward ni Gigi at nag-rounds pa doon para i-check si Gigi dahil siya ang doktor na nagpaanak kay Gigi kahit na hindi naman siya ang doktor na may hawak sa babae. "How are you, Gigi?" Bungad na tanong ni Carlo kay Gigi na makapasok sa loob ng ward para i-check ang dating asawa bilang doktor. Pero sa puso ni Carlo ay gusto niya lamang makasigurado kung maayos na bang kalagayan ng dating asawa at sanggol na to. "Bakit ka nandito? Hindi naman ikaw ang doktor ko." "Isa pa, dapat hindi ka nandito. Dapat nandun ka kay Bettina at sa anak nyo. Sila dapat ang inaasikaso mo at hindi ako. May sarili akong doktor at iyon ang mag-aasikaso sa akin." Malamig na tanong ni Gigi kay Carlo at napakaraming salitang binitawan. Hindi mawari ni Gigi kung matutuwa ba siya o maiinis sa mga ipinapakita ni Carlo. Matutuwa dahil pakiramdam niya ay concern ito sa kanila ng kanilang anak at inis dahil pakiramdam niya ay pinaglalaroan lamang siya ng binata. Napasinghap naman si Carlo bago tuluyang sumagot. "Ako nagpaanak sa'yo, so I have the right to check you kung maayos bang kalagayan mo." Sagot ni Carlo at napansin ang pagiging cold at malayo ni Gigi sa kanya kumpara nung huli sila mag-usap. "I'm good. Okay na ba? Pwede ka nang umalis, maayos naman ako. At isa pa, sabi ni Dr. Salazar, makakalabas na daw kami." Segunda pa ni Gigi at ramdam ni Carlo ang pagiging malayo ni Gigi sa kanya. "That's good news. Take your supplements every day, kahit na makauwi ka na sa bahay niyo. Don't forget to take care of yourself and take your medicines and vitamins. If ever may maramdaman kang masakit or kakaiba sa sarili mo, don't hesitate to have a checkup here in the hospital or contact your doctor. Si baby mo din, obserbahan mo siya kapag may nakita kang kakaiba or may napansin ka na hindi pang karaniwan ay dalhin mo agad siya sa ospital. Always check and be observant to yourself and to your baby. Huwag kang mahihiyang magtanong kay Dr. Salazar kasi yung kalusugan mo at ang baby mo ang top priority dito." Mahabang paalala ni Carlo kay Gigi, ngunit walang emotions na makikita sa mukha ng lalaki. Sa puso ni Gigi ay hindi niya maiwasang isipin na sana ay sinabi yun ni Carlo dahil concern talaga ito sa kanya at sa kanilang anak. At mahal sila ni Carlo na sana ay hindi iyon sinasabi ni Carlo dahil sa profession niya lamang. Hindi din maiwasang isipin ni Gigi na sana si Carlo ang nag-asikaso sa kanila ngayon. Ngunit ibang pamilya ang inaaruga nito at inaalagaan na talagang ikinasasakit ng puso ni Gigi. Ayaw man niyang mag-isip ng ganoon, ngunit hindi niya mapigilan na mainis at mainggit kay Bettina na imbes sila ang masaya ngayon ay hindi. Nagdurusa siya ngayon at mag-isang palalakihin ang kanilang anak at alam ni Gigi na isang malaking responsibilidad iyon. Naiinis si Gigi dahil ibang pamilya ang inaasikaso ni Carlo imbes na siya at ang anak nila. Ngunit ano pa bang magagawa ni Gigi? Hindi naman alam ni Carlo na anak niya ang batang iniluwal ni Gigi at ayaw ni Gigi na ipaalam yan sa lalaki dahil pakiramdam niya ay masasaktan lamang ang anak niya. At ayaw ni Gigi na maranasan ng kanyang anak ang sakit na naranasan niya at pagdurusa. Inalis ni Gigi sa kanyang isipan ang mga imahinasyon na iyon at pinanatili niya na matatag ang sarili. Diretso lamang ang tingin ni Gigi at numb sa harapan ni Carlo. Ayaw ipakita ni Gigi na apektado siya sa mga sinabi ni Carlo sa kanya. Ayaw niyang makita nito na umaasa siya sa lalaki. At higit sa lahat, ayaw niyang makita nito na nasasaktan siya. Gusto ni Gigi na ipakita sa dating asawa na wala na siyang pake sa lalaki at hindi apektado. "You don't need to remind me again. Nasabi na yan sa akin ng nurse kanina. And also na-reminded din yan ni Dr. Salazar.
Pero salamat sa pag-uulit. Diretsong wika ni Gigi kay Carlo. Hindi maiwasan ni Gigi na isipin kung bakit ginagawa iyon ni Carlo. Ayaw na din kasing umasa pa ni Gigi na ginawa iyon ni Carlo dahil concern ito sa kanila. Anyways, iniwan ko ang contact number ko kay Dr. Salazar, yung doktor mo. You can text, call, or contact me kung may tanong ka or need mo ng help. Don't hesitate to ask either me or Dr. Salazar. Sana maging maayos ka at ang baby mo. Dito na ako. Wika ni Carlo. Para bang natatawa si Gigi sa kanyang isipan dahil kung maka-offer si Carlo ng tulong sa kanya ay para bang hindi siya nito iniwan 9 months ago matapos niyang ibigay ang liver niya sa lalaki 2 taon na nakalilipas. Hindi mawari ni Gigi kung totoo nga ba si Carlo sa mga sinasabi nito o dahil lamang sa trabaho. Matapos na mga bili ni Carlo at paalala kay Gigi, ay umalis na ito sa ward ng dating asawa. Pakiramdam ni Carlo ay panatag na ang kanyang kalooban dahil alam niya na maayos ang kalagayan ng dating asawa at alam niyang matatag ito. Samantalang si Gigi naman ay para bang wala lang sa kanyang mga sinabi ni Carlo. Sa pakiwari niya ay ginawa lamang iyon ni Carlo dahil trabaho niya iyon. Ayaw nang umasa pa ni Gigi sa mga bagay na hindi naman mangyayari. Noong araw na yon ay nakalabas na si Gigi at ang kanyang sanggol sa ospital. Ngunit parang paglabas ni Gigi sa ospital ay napakabigat ng kanyang pasan-pasan. Pero inisip ni Gigi na kaya niya iyon para sa kanyang sarili at para sa kanyang anak. Kaya niya iyon kahit mag-isa lamang siya sa buhay at mag-isang palalakihin ang sanggol. Mamahalin kita ng buong buo, anak ko. Wika ni Gigi sa kanyang anak at tuluyan ng umalis sa lugar na iyon. Few days ago nang nakalipas nang nakalabas si Gigi sa ospital, wala nang narinig pa na balita si Carlo patungkol sa dating asawa. Nahihiya naman si Carlo na magtanong kay Dr. Salazar at baka mag-isip pa ito ng kung ano. Balik sa dati si Carlo, papasok sa kanyang trabaho at aasikasuhin ang asawa at anak sa tuwing uuwi ng bahay. Isang gabi pauwi na sana si Carlo. Kukunin na niya ang susi ng kanyang kotse at bag para maghanda sa pag-uwi nang biglang may kumatok sa kanyang office. Dr. Carlo! Tawag ng nurse mula sa labas ng office ni Carlo. Come in. Mahinang sagot ni Carlo. Agad na pumasok naman ang nurse na inutusan ni Carlo na magsagawa ng paternal test sa anak ni Gigi. Dr. Carlo, ito na po yung paternal test result na inutos mo sa akin. Wika ng babae at inaabot ang white envelope sa lalaki. Umalis din agad yung babae matapos kunin ni Carlo ang envelope. Excited na para bang kabado ang pakiramdam ni Carlo habang dahan-dahang binubuklat ang envelope. Nang makita ni Carlo ang result, ay mababakas ang kakaibang ekspresyon sa mukha ni Carlo na para bang namumutla ito. Ano nga bang naging resulta ng DNA test na isinagawa na iyon? At paano naman kaya nito babaguhin ang buhay ni Carlo? Abangan sa susunod na kabanata. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. May ooperahan sa emergency room si Dr. Salazar, kaya ako ang naatasan na magbigay ng bakuna sa mga bata. Nakangiting wika ni Carlos sa mga naroon at sumenyas kay Gigi na mag-move. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Ang ikasyam na kabanata. Namutla at hindi makapaniwala si Carlo sa kanyang nakita. Para bang hindi siya makapaniwala sa naging resulta ng paternal test. How can it be? Hindi ako ang ama. Pero bakit ganun ang nararamdaman ko sa bata kung hindi ako ang ama? Tanong ni Carlo sa kanyang sarili at baka sa mukha ng lalaki ang pagtataka. Hindi niya lubos maisip kung bakit ganoon ang naging resulta na taliwas sa kanyang pakiramdam. Pakiwari ni Carlo ay may mali sa pangyayaring iyon. Ngunit iyon na ang resulta, kaya hindi na nag-isip pa si Carlo. Nilukot ng lalaki ang resulta
at itinapon sa basurahan. Matapos ang gabing iyon, ay pinilit ni Carlo na ituon ang kanyang pansin sa kanyang mag-ina na si Bettina at Dahlia. Dahlia ang ibinigay na pangalan ni Carlo sa anak ni Bettina, samantalang si Gigi ay Daisy naman ang ibinigay na pangalan sa anak niya. Naging kaugalian na ni Carlo na umuwi ng maaga para mabigyan ng oras ang kanyang asawa at ang anak. "Ang aga mo ata ngayon, honey," puna ni Bettina sa kanyang asawa at hinalikan pa si Carlo sa pisngi. "Nasanay na ako at isa pa gusto kong bigyan kayo ng oras ni Dahlia," sagot ni Carlo kay Bettina at binuhat ang kanilang anak. Kahit na walang nararamdaman na excitement si Carlo sa anak nila ni Bettina, ay pinili ng lalaki na hindi iyon ipahalata sa asawa at buong pusong inalagaan si Dahlia. Sa isipan ni Carlo, anak niya ang batang si Dahlia, kaya dapat malapit siya sa sanggol, kahit na ang puso ni Carlo ay ang hinahanap na sanggol ay sanggol ni Gigi. "Isa kang mabuting ama at asawa, Carlo. Mapalad kami ng anak mo sa'yo," wika ni Bettina at yumapos pa sa lalaki. Nginitian lamang ni Carlo ang kanyang asawa at hinele-hele ang batang si Dahlia. Nang makatulog sa kandungan ni Carlo ang sanggol na si Dahlia, ay agad na inilagay ng lalaki ang bata sa crib nito at hinalikan sa noo. "Tulog na si baby, matutulog na muna ako. Masyado ako napagod sa trabaho," wika ni Carlo sa kanyang asawa na si Bettina at humalik na sa labi ng asawa. Tumango lamang si Bettina at nagtungo na si Carlo sa kanilang kwarto at iniwan ang mag-ina sa nursery room ng anak nila ni si Dahlia. Nang makaalis si Carlo sa silid ay agad na nahiga sa kama si Bettina. Kinuha nito ang telepono at may kung sino na tinawagan. "Hello dear," bungisnis na wika ni Bettina sa kanyang kausap. Para bang kinikiliti si Bettina habang kausap ang kung sino sa telepono at tila ba kinikilig-kilig. "Be, saka na tayo magkaruta, nandito ang asawa ko. Baka mahuli ako na may iba. Sige na, baka bumalik pa yun dito. Kailan mo pala kami dadalawin ng anak mo?" tanong ni Bettina sa kanyang kausap. Bigla namang bumukas ang pinto ng silid kaya agad na ibinaba ni Bettina ang telepono at nagpanggap na kumukuha ng litrato. "Kumukuha ka ng larawan ng nakapatay ang ilaw?" takang tanong ni Carlo sa kanyang asawa at agad na binuksan ang ilaw. "Ano ka ba? Syempre may lights naman ang cellphone ko. Fashion ang tawag dito. Palibhasa wala kang taste sa fashion style eh." Palusot pa ni Bettina at tumango naman si Carlo. "Wala kasi akong alam dyan. Sabi nga sa akin ni Dr. Salazar kung may TikTok ako, hindi ko naman alam yun kaya tinawanan ako," wika ni Carlo at tumabi pa sa kanyang asawa. "Akala ko ba matutulog ka na?" nakakunot noong tanong ni Bettina kay Carlo. Nagtaka naman si Carlo sa naging tanong ni Bettina pero ngumiti lamang si Carlo. "Pwede bang i-massage mo naman ang likod ko? Ramdam ko kasi na sumasakit eh," wika ni Carlo at tila ba naglalambing sa asawa. Agad na tumayo naman si Bettina at binuhat ang anak. "I'm sorry honey, Dahlia needs some breast milk. Later I'll massage you," wika ni Bettina at napabuntong hininga naman si Carlo. "Sige, asikasuhin mo na lang si baby Dahlia, matutulog na ako. Good night," wika ni Carlo at umalis na sa silid na yon. Natulog na lamang si Carlo at tila ba na-miss ang pag-aalaga sa kanya noon ni Gigi. Kung noon ay asikaso siya ng dating asawang si Gigi, ngayon naman ay kabaliktaran. Sweet nga si Bettina, ngunit halos lahat ng kilos nito ay nakautos sa mga katulong. Hindi gaya ni Gigi na mas nanaisin na kumilos mag-isa kaysa mag-utos. Kinabukasan ay nagising na lamang si Carlo sa sigaw ni Bettina. "You're insane! Bakit malamig na tubig ang pinanligaw mo kay Dahlia? Paano kung magkasakit yan?" Dinig na dinig ni Carlo ang sigaw na iyon ni Bettina. Napabangon agad si Carlo at nang tingnan ang orasan ay 6:00 pa lang ng umaga. Agad na bumaba si Carlo at tinungong kinaroroonan ng ingay. "What's wrong?" Pungay-pungay na tanong ni Carlo kay Bettina. "This maid is so insane! Pinakusuyuan ko siya na paliguan si Dahlia. Tapos pagtingin ko malamig na tubig ang pinanligaw niya." Paliwanag ni Bettina at galit na galit ang babae.
Go ahead, Cynthia. Ako nang bahala dito. Bika ni Carlo at pinaalis ang dalaga. What? Pinaalis mo lang? My God naman, Carlo! Inis na wika ni Bettina kay Carlo. Ilang taon pa lang si Cynthia. Wala iyong alam sa pagpapaligo ng bata. And also, napakaaga pa para paliguan si Dahlia. Bakit? Aalis ba kayo? As a mother of our baby, ikaw dapat ang nagpapaligo sa kanya. Litanya ni Carlo kay Bettina at dinampot ang bata. So it's my fault ngayon. Bahala ka nga dyan. Inis na wika ni Bettina at umakyat na sa taas. Iniwan nito si Carlo na buhat-buhat ang umiiyak na si Dahlia. Napailing na lamang si Carlo at binihisa ng kanilang anak na si Dahlia. Matapos asikasuhin ang anak ay nag-asikaso na din ang sarili si Carlo upang maghanda sa pagpasok. Honey, I go now. Paalam ni Carlo sa kanyang asawa at hahalik na sana kay Bettina, ngunit lumayo ang babae, kaya hindi na umimik pa si Carlo at umalis na lang din. Samantalang sa kabila, si Gigi naman ay maagang nagising para maghanda sa vaccination ng kanyang anak na si Daisy. Madam, ako na po ba magpapaligo kay baby? Tanong ng katulong ni Gigi na si Belinda. Ako na po, Ate Belinda. Gusto ko ako yung mag-asikaso sa anak ko para kahit wala siyang tatay, punong-puno naman siya ng pagmamahal ko. Nakangiting wika ni Gigi habang karga-karga ang kanyang supling. Simula nang umuwi si Gigi sa kanilang bahay, ay hindi ito nag-utos sa kanyang nag-iisang katulong patungkol sa kanyang anak. Palaging bukang bibig ng babae ay nais niyang siya nag-aasikaso sa kanyang anak at palalakihin niya ito sa kanyang pagmamahal. Ihahanda ko na lang po mga gamit ni baby, wika ni Belinda at tumango naman si Gigi. Matapos ang ilang sandali lamang ay natapos na si Gigi sa pagpapaligo at pagbibihis sa kanyang anak at ipinahawak na muna si Daisy sa katulong. Maliligo lang ako saglit ha, at saka Ate Belinda, mamaya gusto ko sinigang na hipon ang lutuin mo. Kaunti lang ha, kasi ang gatas ko gusto ko breastfeeding ko lang si Daisy para masiglat hindi sakitin. Litanya ni Gigi sa katulong at pinahawak ang kanyang anak. Tumango lamang ang katulong at pumanik na si Gigi sa kanyang silid at wala pang 5 minuto ay natapos na ito sa pag-aasikaso sa sarili. Madam, nagpulbo ka lang po. Tsaka yung lipstick mo po lampas-lampas. Wika ni Belinda at agad na pinahid ang lipstick sa labi ng babae. Hindi naman mahalaga yung ayos ko. Baka kasi hindi ko na naman maabutan si Dr. Salazar, kaya nagmamadali ako. Ang importante kasi yung vaccination ni Baby Daisy. Litanya ni Gigi at napangiti naman ang katulong. Kahit nalaki sa yaman si Gigi ay lubos na tutuwa si Belinda dahil napakabait ng babae at nakafocus sa kanyang anak. Sige po, mag-iingat kayo, wika ni Belinda at naghanda na nga si Gigi para magtungo sa ospital. Nagpahatid na lamang si Gigi sa kanyang personal na driver para hindi niya na kailangan pang isama si Belinda. Pagdating sa ospital ay hinahanap ni Gigi ang doktor at umupo para hintayin si Dr. Salazar. Samantalang si Carlo naman ay inaantok pa na pumasok sa ospital at agad na natanaw si Gigi na nakaupo sa vaccination area. Naisip naman ni Carlo na lapitan si Gigi upang kausapin o tanungin, ngunit napangunahan ng hiya si Carlo dahil wala naman siya sa wisyo para magtanong sa dating asawa. Dumiretso na si Carlo sa kanyang office at naidlip doon. Ilang sandali pa ay nakatanggap ng tawag si Carlo mula sa admin at pinatatawag siya upang mag-vaccine sa mga sanggol na bagong silang. Para bang bumilis ang tibok ng puso ni Carlo dahil naaalala niya na nakita niya doon si Gigi sa isipan ni Carlo na may chance na siya para makausap si Gigi. Agad na nagtungo sa vaccination area si Carlo at tama nga ang kanyang kutob, si Gigi na ang nakasalang for vaccination. Nang umupo si Carlo sa upuan at humarap na sa mga mommies, ay baka sa mukha ni Gigi ang pagkagulat. Si Dr. Salazar may ooperahan sa emergency room, kaya ako ang naatasan na magbigay ng mga bakuna sa bata. Nakangiting wika ni Carlos sa mga naroon at sumenyas kay Gigi na mag-move, ngunit nakikipagpalitan pa si Gigi sa kanyang katabi. Ate, ikaw na po muna, antayin ko na lang si Dr. Salazar. Wika ni Gigi sa katabing nanay, ngunit nagsalita si Carlo.
Please, miss, proceed na lang po tayo at isa pa, 4 lang naman kayo, saglit lang naman po ito. Wika ni Carlo at umakto na isang professional. Wala nang nagawa pa si Gigi at umupo na nga. Hindi ba masakit yan? Tanong ni Gigi kay Carlo na tila ba nag-aalala sa kanyang supling. Don't worry, saglit lang naman to. Pwedeng umiyak si baby pero saglit lang naman. Hold her tight, okay? Paninigurado ni Carlo at tumango lamang si Gigi. Nanatili si Gigi na walang ekspresyon at ilag kay Carlo. Tapos na? Walang emosyon na tanong ni Gigi. Yes, done na. Nagmamadali namang umalis si Gigi at pansin ni Carlo na tila ba nagmamadali ito at ilag na ilag sa kanya. Buntong hininga na tumingin si Carlo sa iba pang pasyente at ipinagpatuloy ang vaccination. Nang 3 pasyente na ay dumating si Dr. Salazar at pinalitan si Carlo. Aalis na sana ang lalaki, ngunit napansin ni Carlo na naiwan ni Gigi ang kanyang bag. Someone forgot this, wika ni Carlo at patakbong nagtungo sa elevator at pinindot ang basement. Pagdating sa basement ay hinanap ni Carlo si Gigi at nakita ang lalaki na para bang hirap na hirap si Gigi. Naiwan mo tong bag mo kanina, wika ni Carlo nang marating niya ang pwesto ni Gigi. Bakas naman sa mukha ni Gigi na tila ba nagulat ito sa pagsulpot ni Carlo. Salamat, wika ni Gigi at kinuha ang kanyang bag. Napansin ni Carlo na para bang hirap na hirap si Gigi. Nasaan ba yung driver mo? Tanong ni Carlo at tinulungan pa si Gigi na buksan ang pinto ng kotse. Nag-lunch na siya. Pwede pa hawak mo na kay baby? Hindi na nahiya pa si Gigi at pinahawak ang bata kay Carlo. Binuksan nito ang likod ng kotse at ibinaba ang mga tools sa pag-aayos ng kotse. Teka, ipapaayos mo na lang yan. I can help you. Presenta ni Carlo sa dating asawa. Just told Daisy I can handle this. Pagtanggi naman ni Gigi, biglang umiyak ang sanggol kaya napabuntong hininga na lamang si Gigi. Tatawag na ako ng mekaniko. Wika ni Carlo at hindi na tumanggi pa si Gigi. Kinuha na lamang nito ang sanggol. Ilang segundo pa ay dumating ng mekaniko, ngunit sinabi ng lalaki na matagal pa bago maayos ang kotse ni Gigi. Magta-taxi na lang kami, sigunda ni Gigi at inilabas ang kanyang calling card at inaabot sa mekaniko. Makulimlim, baka abutan kayo ng baby mo ng ulan. Ako na lang maghahatid sa inyo, offer pa ni Carlo. Mabilis naman na tinanggihan niya ni Gigi, ngunit hindi tumigil ang sanggol sa pag-iyak. Kaya wala nang nagawa si Gigi kundi pumayag. Habang nasa biyahe ay tahimik lamang ang mga ito. How are you? Hindi ka ba nahihirapan sa pag-aalaga ng baby mo? Casual na tanong ni Carlo kay Gigi. No, I can handle this situation. Kaya ko at kakayanin ko. Mataray na sagot ni Gigi. Nagpatuloy lamang sa pag-uusap si Gigi at si Carlo. Ilang sandali pa ay bumuhos ang napakalakas na ulan at saktong nakarating na sila Gigi sa kanyang bahay. Tama bang bahay na pinuntahan ko? Tanong ni Carlo sa dating asawa at tumango lamang ito. Agad naman na bumaba sa kotse si Carlo at kinuha ang payong sa likod ng kanyang kotse. Bakit nagpakabasa ka? Kasyol na tanong ni Gigi kay Carlo. Ngunit kumiti lamang si Carlo at pinayungan si Gigi at ang kanyang anak hanggang makapasok sa bahay. Aalis na ako, paalam ni Carlo kay Gigi, ngunit pinigilan siya ng dalaga. Alam kong hindi mo ugaling magdala ng ekstrang damit sa kotse mo, kaya pumasok ka muna at magpalit sa loob. Wika ni Gigi at hindi naman natumanggi pa si Carlo. Pagpasok sa loob ay tila bumalik ang mga alaala ni Carlo sa bahay na iyon. Iniabot ni Gigi ang t-shirt and short kay Carlo at agad na nagpalit si Carlo sa CR. Aalis na ako, wika ni Carlo matapos magbihis. Magti ka muna. Salamat sa paghatid, wika ni Gigi at inaabot ang tsaa sa lalaki. Tinanggap naman iyon ni Carlo. Agad na ibinigay ni Gigi si Daisy kay Belinda at pinatulog ang bata sa nursery room. Naiwan si Sala si Gigi at Carlo. Napansin ni Gigi na tumutulo pa ang buhok na basa ni Carlo, kaya agad na kumuha ng towel si Gigi at walang sabi-sabing umupo sa tabi ni Carlo
at pinunasan ng buhok ng lalaki na basang-basa. Habang pinupunasan ni Gigi si Carlo, ay hindi sinasadyang nagsalubong ang tingin ng dalawa. Malalim na napatitig si Gigi at Carlo sa mata ng isa't isa at magkalapit ang mga muka. San kaya hahantong ang eksenang ito? Abangan sa susunod na kabanata. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. You can go home now. Madam, mukhang lalo po yatang lumalakas ang ulan. Kumain ka na ba, Carlo? No, I forgot to have breakfast. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang ikasampung kabanata. Nagkatitigan si Carlo at Gigi at sobrang lapit pa ng mukha nilang dalawa sa isa't isa. Agad na lumayo si Gigi kay Carlo nang mapagtanto na magkalapit na pala ang sarili sa isa't isa at konting distansya na lamang ay magdidikit na ang kanilang mga labi. You can go home now. Baka hinahanap ka na ng asawa mo. At isa pa, you need to take care of them. Wika ni Gigi at dumungaw sa labas ng bintana. Sobrang bilis ng tibok ng puso ni Carlo at ni Gigi na para bang gustong kumawala nito sa loob ng kanilang dibdib. Madam, lalo po atang lumalakas ang ulan. Singit ni Belinda sa usapan ng dalawa. Napagtanto naman ni Gigi na malakas pa ang ulan at baka maaksidente pa si Carlo kung paaalisin niya ito na ganoon kasama ang panahon. Kumain ka na ba, Carlo? Pag-iiba ni Gigi sa usapan at nagtungo sa kusina. Doon lamang napagtanto ni Carlo na hindi pa pala siya nag-aagahan dahil sa nangyari kaninang umaga. No. I actually forgot to have breakfast. Sagot ni Carlo kay Gigi. Napaisip naman si Gigi dahil tanghalian na ay hindi pa din kumakain ng lalaki. Bakit hindi ka ba inaasikaso ng asawa mong si Bettina? Takang tanong ni Gigi sa dating asawa na si Carlo. Buntong hininga naman si Carlo na sumagot sa tanong ni Gigi. Busy kasi si Bettina sa pag-aalaga sa baby namin. Kaya ayoko nang dumagdag pa sa alalahanin niya. Palusot pa ni Carlo. Sa isipan ni Gigi ay hindi pa din nagpabago si Bettina. Makasarili pa din ito at hindi maasikaso. Kahit na bilang asawa niya, inaasikaso kanya dapat. Pinaghahandaan at inaalagaan. Isa pa nga lang ang anak niyo, hindi ka na niya maasikaso? Diretso wika ni Gigi kay Carlo. Nasaktan naman si Carlo sa sinabi ni Gigi at pakiwari ng lalaki ay tama naman ang mga binitawang salita ni Gigi. Kasalanan ko din naman. Nagmamadali kasi ako kanina kaya nakaligtaan na niya. Hindi nga ako nakapagpaalam sa kanila ng anak ko. Palusot pa ni Carlo, ngunit hindi naniwala si Gigi sa mga palusot na to. Kilala niya ang dating asawa at lalo na ang asawa nitong si Bettina. Ay nako, sige lang, pagtakpan mo pang asawa mo. Look at yourself. Mukha kang pagod na pagod. Huwag mo sabihin na ikaw pang nag-aalaga sa anak niyo ni Bettina. Wika ni Gigi at ngumiti lamang si Carlo. Napailing na lamang si Bettina at naisip na baka iyon ang karma ng dating asawa sa panloloko at paghiwalay sa kanya. Pinaghandaan ni Gigi si Carlo ng pagkain at asikasong-asikaso si Carlo ni Gigi. Sa puso ni Carlo ay tila ba na-miss niya si Gigi, lalo ng pag-aaruga nito sa kanya na dati kinaiinisan niya. Sa isip ni Carlo, nasa tamang tao na siya noon. Bakit pa niya iniwan? Pero wala na siyang magagawa dahil huli na para sa kanyang pagsisisi. Matapos kumain ni Carlo ay sakto naman na tumigil ng ulan. Salamat sa almusal/tanghalian, dito na ako. Pasasalamat ni Carlo kay Gigi at nagpaalam na. Ngumiti lamang si Gigi kay Carlo at hinatid ang lalaki sa labas ng bahay. Pag-alis ni Carlo ay hindi maiwasan ng lalaki na pagkumparahin ng dalawa. Si Bettina ay sweet, ngunit hindi ito maalaga at lahat ng kilos nito ay nakautos
Samantalang si Gigi naman ay mas nanaisin na siya ang kumilos kesa sa mag-utos. Pagdating sa tahanan nila Carlo ay naabutan niya si Bettina na tulog na tulog. Samantalang si Dahlia ay iyak na iyak sa nursery room. Patakbong umakyat si Carlo sa taas upang asikasuhin si Dahlia na agad naman na huminto sa pag-iyak ng kargahin ng lalaki. "Cynthia?" Tawag ni Carlo sa kanilang katulong. "Carlo?" Nauutal na banggit ni Bettina sa ngalan ng kanyang asawa. "Ano ba naman, Bettina? Iyak nang iyak si Dahlia pero prente ka pa din na nakahiga sa malambot mong kama. Anong klaseng nanay ka?" Inis na litanya ni Carlo kay Bettina at napayuko na lamang ito. Hindi sukat akalain ng babae na maagang uuwi ang asawa at naabutan pa siya sa ganoon na akto. "Pasensya ka na, napagod talaga ako kanina sa paghiheli kay Dahlia, kaya pagod na pagod ako. Sorry." Palusot pa ni Bettina. Napabuntong hininga na lamang si Carlo at hindi maiwasang isipin na tamang babae ba ang kanyang pinakasalan. "Okay, just rest there. Ako nang bahala dito." Wika ni Carlo kay Bettina at pinilit na lamang ng lalaki na pakalmahin ang sarili at unawain si Bettina. "Hindi ako na dito, nakatulog naman ako, magpahinga ka na doon." Wika ni Bettina at agad na kinuha ang bata kay Carlo. Hindi na lamang umimik si Carlo at nagtungo sa guest room. Para bang hindi niya kayang harapin si Bettina dahil hindi man lang siya nito tinanong kung kamusta ba siya o kung kumain na ba. Naidlip na lang si Carlo at kinalimutan lahat ng hinanaing sa kanyang asawa. Sa kalagitnaan ng gabi ay nagising na lamang si Carlo sa ingay ng tawa ni Bettina na para bang walang pake kung may natutulog na tao. Inis na lumabas sa guest room si Carlo at hinarap si Bettina. "Can you please minimize your voice? Look, I'm so tired. Nung nakaraan pa ako walang maayos na tulog dahil sa pag-aalaga kay Dahlia. Habang ikaw natutulog na hindi mo man lang ako tinutulungan." Hindi na napigilan pa ni Carlo ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig. Nanlaki naman ang mga mata ni Bettina na halatang nabigla sa sinabi ng kanyang asawa. "So, sinusumbatan mo na ako? Grabe ka naman. Anong gusto mong sabihin? Pabaya akong asawa at ina sa ating anak? Carlo naman, doktor ka. Dapat alam mo yan na moody ako at stressed." Sagot ni Bettina kay Carlo. Napangiti naman si Carlo at hindi makapaniwala sa sinabi ng asawang si Bettina. "Ano, ako na lang lagi? Pwisit na buhay to. Ako na lang lagi." Para bang sumabog na bomba si Carlo at hindi na nakapagpigil pa. Agad na kinuha ni Carlo ang susi ng kanyang kotse at wallet. "Saan ka pupunta?" Tanong ni Bettina kay Carlo. Ngunit nilagpasan lamang ito ni Carlo at para bang hindi narinig ang tanong ng kanyang asawa. Napuno na si Carlo sa kanyang asawa at para bang nagsisi dahil ito ang babaeng napili niya. Habang nasa biyahe ay nakatanggap ng tawag si Carlo kay Gigi na agad na sinagot ng lalaki. "Oh, napatawag ka ata, Gigi?" Tanong ni Carlo kay Gigi. Ngunit napansin ni Carlo sa boses ni Gigi na umiyak ito. "Carlo, si baby namumutla siya. Hindi ko matawagan o makontak si Dr. Salazar. Kaya ikaw na lang tinawagan ko. Anong gagawin ko?" Humihikbing tanong ni Gigi kay Carlo mula sa kabilang linya. "Calm down, okay? Pupunta ako dyan. Make sure na nakakahinga si baby mo. Don't panic." Pagpapakalma ni Carlo kay Gigi at agad na tinahak ang daan patungo sa tahanan ni Gigi. Ilang sandali pa ay narating na ni Carlo ang bahay nito. "Carlo!" Umiiyak na tawag ni Gigi sa lalaki at agad naman tiningnan ni Carlo ang bata. "She's fine. Kinabag lang siya." Wika ni Carlo at pinadapa ang bata. "Sure ka ba?" Humihikbing tanong ni Gigi kay Carlo at naninigurado pa. "Yes, kalma ka lang. Sa susunod na nagkaganito ulit si baby mo, padapain mo lang siya ng ganito, okay? And also, pahidan mo si baby ng baby rub para makautot siya or makatigay." Paalala ni Carlo kay Gigi at huminto na sa pag-iyak
nang ngumiti si Daisy. Salamat, Carlo. Pasasalamat na wika ni Gigi kay Carlo. Wala yon, sige dito na ako. Pagpapaalam ni Carlo kay Gigi. Hindi naman pinigilan pa ni Gigi si Carlo dahil oras na rin iyon ng gabi. Umalis na at dumiretso sa bar ng kanyang dating kaibigan. Oh, ngayon lang kita ulit dito nakita sa bar, Carlo ah. Wika ni Christoph kay Carlo. Wala lang, may problema lang. Sagot ni Carlo sa kaibigan. Eto tequila para sa problemado kong kaibigan. Wika ni Christoph at iniabot ang alak kay Carlo. Agad na tinungga iyon ni Carlo. Napapaluhan na lamang siya habang iniisip ang unang pagtatalo nila ni Bettina nang dahil sa kanilang anak. Nag-inom magdamag si Carlo at hindi umuwi pa sa tahanan nila ni Bettina, kundi dumiretso ito sa kanyang office sa ospital at doon na nagpalipas ng tampo at inis sa kanyang asawang si Bettina. Samantalang sa kabilang banda, si Bettina naman ay nakailang tawag na sa numero ni Carlo, ngunit wala pa din itong sagot. Fuck this life! Inis na sigaw ni Bettina at padabog na naupo sa sofa. Para bang mababaliw na ang babae sa kakaisip kung paano hahanapin ang asawa at paano ito makakausap. Lumipas ang oras at wala pa din sagot si Carlo sa mga tawag ni Bettina, kaya nakatulog na lamang ito. Kinabukasan ay magang-magang mata ni Carlo dahil sa pag-iyak magdamag, kaya agad itong naligo at inayos ang sarili upang hindi mahalata ng kanyang mga kasamahan. Kinuha ng lalaki ang cellphone at doon niya nakita na nakailang tawag na pala sa kanyang numero si Bettina. Nag-iwan na lamang ng mensahe si Carlo kay Bettina na nasa ospital na siya at humingi ng pasensya si Carlo sa naging ugali niya kagabi. At matapos mag-iwan ng mensahe sa asawa ay nagtrabaho na si Carlo. Nasaktuhan naman ang araw na yon ay mayroong pasyente sa emergency room kaya nakalimot agad si Carlo sa kanyang problema at itinuon na lamang ang kanyang isip at sarili sa kanyang trabaho. Samantalang si Bettina naman ay tanghali ng magising at laking tuwa ng babae nang makita ang mensahe ng asawa. Yaya? Tawag ni Bettina sa katulong na si Cynthia. Yes, madam. Hahangos-hangos na wika ng katulong. Ihanda mo mga gamit ni Dahlia. Isosorpresa namin ang kanyang daddy sa ospital. Utos na Bettina sa katulong kaya agad na sinunod iyon ni Cynthia. Nagmamadali pa ito kaya hindi sinasadyang naibuhos ang tubig kay Bettina, ngunit walang reaksyon ng dalaga. Hayaan mo na, linisin mo na lang. Ayoko masira ang mood ko dahil sa'yo. Wika ni Bettina at napayuko naman ang dalaga. Sa pakiwari ng katulong ay sana ganon lagi ang among babae. Ngunit sa panaginip lamang siguro iyon mangyayari. Madam, naayos ko na pong lahat ng kailangan nyo. Napaliguan ko na rin po si Dahlia. Handa na rin po mga gamit. Wika ni Cynthia at nagmamadaling umalis. Nagmamadaling sumakay si Bettina sa kotse kasamang anak na si Dahlia. Robert, ihatid mo kami sa ospital kung saan nagtatrabaho si Sir Carlo nyo. Utos ni Bettina sa kanilang personal driver at nakangising tumingin sa labas ng kotse. Ilang minutong biyahe din ang itinagal nila Bettina dahil sa trapiko at ngayon ay narating na nila ang ospital kung saan nagtatrabaho si Carlo. Good morning, Miss Bettina! Pati ng gwardya at matamis na ngumiti naman ang babae. Si Carlo, nasan siya? Tanong ni Bettina sa gwardya at nakangiti pa ito. Puntahan niyo na lang po sa office niya, panigurado yun nandun yun. Sagot ng gwardya at ngumiti pa. Agad naman na tumungo sa elevator si Bettina at sakto pang nakasabay niya doon si Gigi, ngunit hindi na lamang niya iyon pinansin dahil magkaibang palapag naman ang kanilang tungo. Nauna na si Bettina kay Gigi at nakangiting pumasok sa loob ng opisina ng kanyang asawang si Carlo, ngunit wala ito doon. Hello po, madam. Nasa emergency room po si Dr. Carlo. Pakihintay na lamang po siya. Assist ng isang nurse kay Bettina. Salamat. Wika ni Bettina at lumidi pa sa nurse. Matapos malaman na may operasyon ng asawa ay prenteng umupo si Bettina sa sofa habang kalong-kalong ang kanilang anak na si Dahlia.
Umikot ang paningin nito sa loob ng office ni Carlo hanggang sa napunta ang pansin nito sa isang envelope na lukot. Agad na dinampot iyon ni Bettina at nakita ang paternal test na negative. Napangiti si Bettina at nagsalita. Hindi mo dapat malaman yung totoo, Carlo. Wika ni Bettina at inihagis ang papel pabalik sa basurahan. Sakto naman nakapapasok lang ni Carlo at rinig ng lalaki ang tinura ng asawa ni Bettina. Anong hindi ko pwedeng malaman? Takang tanong ni Carlo habang nakakunot ang note seryosong nakatingin kay Bettina. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Aamin na kaya si Bettina o ipipilit itanggi ang katotohanan? Abangan sa susunod na kabanata. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Kumain ka na lang muna, mamaya na lang ako. No! Kakain ako habang sinusubuan ka. It's sweet, diba, Gigi? Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang ika-11 kabanata. Gulat na gulat si Bettina sa biglang pagsulpot ni Carlo. Anong bagay hindi ko dapat nalaman? Kunot noong pag-uulit na tanong ni Carlo sa kanyang asawang si Bettina. Honey, bahala ko sanang isurpresa ka. Kaso wala nandyan ka na. Sabi ng secretary mo, may emergency operation ka daw. Ang bilis naman ata. Pagpapalusot pa ni Bettina. Umupo naman sa sofa si Carlo at agad na kinuha ang kanilang anak na si Dahlia. Hindi naman malalang kondisyon ng pasyente. Mild lang kaya natapos agad. Honey, I'm so sorry sa ipinakita kong attitude sa'yo kagabi. Pagod lang ako. Litanya ni Carlo kay Bettina at humihingi pa ng pasensya sa kanyang asawa. It's okay, honey. Naiintindihan ko naman. I know you're tired, tapos ganun pang naaabutan mo. I am sorry too kasi hinayaan ko ang sarili ko na pangunahan ng tampo. Pero babawi ako sa'yo. Saan mo gustong kumain? Gusto mo ba after lunch punta tayo sa spa ng pinsan ko para naman makapag-relax ka? Look at yourself, mukha kang pagod na pagod. And I realized masyado akong na-focus sa baby natin at napabayaan na kita. Malambing na wika ni Bettina kay Carlo na ikinatuwa naman ng lalaki. Pakiramdam niya ay tila ba biglang nagbago ang kanyang asawa sa isang iglap. Mag-order na lang ako ng food natin. About the spa, maybe after work punta tayo doon. I want to relax too. Wika ni Carlo. Ngumiti naman si Bettina at tumayo pat minasahe ang likod ng kanyang asawa. Maya-maya naman ay pumasok na si Dr. Ramirez sa loob ng office ni Carlo. Dr. Carlo, may check-up si Miss Gigi with Dr. Salazar. Pero nasa operating room pa siya. Can you check the baby? Diretsong wika ni Dr. Ramirez. Agad naman na napatingin si Carlo sa kanyang asawa na si Bettina, ngunit nagsalita lamang ito. Go ahead, susunod kami doon ni Dahlia. Nakangiting wika ni Bettina kay Carlo. Kahit na sa loob-loob ng babae ay naroon na naman si Gigi para ahasin ang kanyang asawa. Ngumiti naman si Carlo at humilik sa pisngi ni Bettina at ibinigay si Dahlia. Paglabas ni Carlo at Dr. Ramirez sa opisina ay inis na nag-ayos si Bettina. That girl is really going into my nerve. Impit na sigaw ni Bettina at binuhat ang batang si Dahlia. Agad na nakarating si Carlo sa kinaroroonan ni Gigi. Kamusta? Tanong ni Carlo. Nagulat naman ang dalaga sa biglang pagsulpot ni Carlo at nagtatanong na tumingin sa lalaki. Nasaan si Dr. Salazar? Kunot noong tanong ni Gigi kay Carlo na tila ba bumalik na sa dating mood nito na numb at walang pakialam. Ngumiti naman si Carlo at umupo sa swivel chair bago sumagot sa tanong ni Gigi. Nasa operating room si Dr. Salazar. Nakakatawa lang kasi laging ako yung humaharap sa'yo sa tuwing may check-up yung baby mo. Nakangiting wika ni Carlo. Natila ba tuwang-tuwa na makita ulit ang dalawa? Just do your work. Masungit na wika ni Gigi kay Carlo.
Gustuhin ba ni Gigi na kausapin ng maayos si Carlo tulad nung sila lang ay hindi ginawa ni Gigi? Alam niya sa kanyang sarili na mali iyon at alam din ni Gigi na nasa paligid lang si Bettina at anumang oras ay lilitaw ang babae. Sige, check ko lang yung heart and vitals ni baby and yung pulse rate niya. Wika ni Carlo na agad naman na ginawa ang kanyang trabaho. Nagtataka din si Carlo sa ipinapakita sa kanya ni Gigi na talaga naman nakakaiba dahil nung nakaraan ay tila pa open si Gigi sa kanya at sweet. Isinuwalang bahala na lamang iyon ni Carlo dahil biglang dumating ang asawa niya si Bettina bitbit ang anak nilang si Dahlia. Sakto din at tapos ng pagsusuri ni Carlo sa anak ni Gigi na si Daisy. Oh, hello Gigi, your baby is gorgeous. Sayang at hindi nagmana sa'yo, sa tatay pa ata. For sure, in love ka sa tatay niyang anak mo kaya kamukha ng tatay. Well, di na ako magtataka dahil ganun ka naman talaga, 'di ba? Lubos-lubos kong magmahal. Bungad ni Bettina kay Gigi. Para bang nainis si Gigi sa mga sinabi ni Bettina na para bang iniinsulto ang kanyang pagkatao. Magsasalita pa sana si Carlo ngunit inunahan na ni Gigi. Thank you, Bettina. Your baby's gorgeous too. Sayang at sa'yo pa nagmana, ni hindi man lang nahaluan ng kahit konting kakisigan ni Carlo. Siguro sa ibang tao mo yan pinaglihi, hindi kasi hawig ng asawa mo. Sana hindi manahin ng anak mo yung masangsang mo na ugali. Oops, bawal pikon. Nagsasabi lang ako ng totoo. Dito na kami, Carlo. Sunod-sunod na wika ni Gigi kay Bettina. Para bang binuhusan ng isang pitchel na kumukulong tubig si Bettina. Dahil sa inis sa mga sinabi sa kanya ni Gigi. Samantalang si Carlo ay para bang natatawa sa mga sinabi ng dating asawa, ngunit hindi ito nagpahalata. Hayaan mo na si Gigi, stop wasting your time sa mga walang kabuluhang bagay. Wika ni Carlo sa kanyang asawa. Kahit na gusto sanang pagalitan ng lalaki si Bettina, ayun na lang ang sinabi niya dahil napahiya din naman ang kanyang asawa sa mga sinabi ni Gigi. Napaisip din si Carlo sa mga binitawang salita ni Gigi kay Bettina at napunan ng lalaki na tama nga ang dati niyang asawa. Ni isang hibla ng kanyang buhok ay hindi naman namana ni Dahlia. Ngunit hindi nag-isip ng kung ano si Carlo dahil alam niyang kanya ang bata at anak nila ito ni Bettina. Alam din ni Carlo na siya lang ang naging nobyo ni Bettina at siya din ang lalaking nakauna sa asawa kaya malaki ang tiwala ni Carlo sa kanyang asawa. Dr. Carlo, may pasyente sa emergency room, pakicheck naman po. Wika ng nurse kay Carlo at napatingin na lang si Bettina sa asawa. Busy ka pala, uwi na lang muna kami ni Dahlia, magkita na lang tayo sa bahay. Wika ni Bettina na para bang nagtatampo. Wala pa si Dr. Ramirez, siya na lang papuntahin niyo. I have a lot of things to do. Pagtanggi ni Carlo sa nurse, dahil sa isipan ni Carlo ay nag-effort pa ang kanyang asawa para pumunta sa ospital. Tapos hindi naman niya nabigyan ng pansin. Sige po, Doc Carlo. Wika ng nurse at umalis na. Tumingin naman sa kanya si Bettina na para bang nagtatanong bakit niya yung ginawa. Let's go, mag-lunch na muna tayo sa cafeteria. Wika ni Carlo kay Bettina at natuwa naman ang babae. Pakiramdam niya ay para bang nanalo na naman siya sa isang patimpalak dahil inuna siya ni Carlo. Samantalang si Gigi naman ay natawa sa kanyang sarili dahil hindi niya akalain na masasagot niya ng ganon si Bettina at sa harap pa ni Carlo. She deserved it. Makakain na nga lang. Wika ni Gigi sa kanyang sarili at dumiretso sa cafeteria. Ganoon din sila ni Bettina sabay na nagtungo sa cafeteria na tila ba isang masayang pamilya. Pagdating sa cafeteria ay agad nakita ni Bettina ang nakaupong si Gigi habang enjoy na enjoy sa pagkain. Honey, hanap ka na ng lamesa, ako na mag-order ng food natin. Wika ni Carlo kay Bettina. Tumango lamang si Bettina at sinadyang naupo sa katapat na lamesa ni Gigi. Agad na nakita ni Gigi si Bettina na nakaupo sa katapat na mesa, kaya napailing na lamang ang babae. Pakiwari ni Gigi ay nananadya si Bettina at nagpapapansin sa kanya para inggitin siya. Pero napangiti lamang si Gigi. Dahil wala namang epekto sa kanya mga ginagawa ni Bettina na panunodyo at pangiinggit,
dahil alam ni Gigi na lamang siya kesa kay Bettina. Ilang sandali pa ay dumating na si Carlo bitbit ang mga pagkain na in-order nito. "You can eat first, hawakan ko muna si Dahlia," wika ni Carlo nang maiayos sa mga pagkain. "Okay, subuan na lang kita," wika ni Bettina na agad na ibinigay ang bata kay Carlo. Napailing na lamang si Gigi dahil sa kanyang isipan ay bakit hindi na lang nilagay ni Bettina ang sanggol sa stroller at kinarga lamang ito. Pakiwari ni Gigi ay napakawalang alam ni Bettina sa pag-aalaga ng bata at sa pagiging ina. Pakiramdam pa ni Gigi ay walang pake si Bettina sa anak nila ni Carlo dahil mahahalata naman iyon sa mga peking kilos ng babae. Nang makarga na nga ni Carlo si Dahlia ay nagumpisa na si Bettina kumain at sinusubuan pa si Carlo. "Kumain ka na lang muna, mamaya na lang ako," wika ni Carlo kay Bettina dahil pinagtitinginan na sila ng mga tao na naroon sa cafeteria. "No, kakain ako habang sinusubuan ka." "It's sweet, diba, Gigi?" Baling ni Bettina kay Gigi na katapat lamang nila. Doon lang napansin ni Carlo ang presensya ni Gigi, ngunit hindi sumasagot ang dalaga sa tanong ni Bettina at nagkibit balikat lamang. Nang matapos na si Gigi ay umalis na ito, kaya tumigil na si Bettina at kumain na lamang. "Tapos ka na ba?" tanong ni Carlo kay Bettina, at kung kanina ay sweet sa kanya, ngayon ay tila ba naging yelo na ito. "I'm done, naka na si baby," wika ni Bettina at kinuha ang bata kay Carlo. Nagmamadaling kumain si Carlo dahil patapos na ang kanilang break time at halos lunukin ni Carlo pati ang pinggan. Maya-maya ay natapos na si Carlo at si Bettina naman ay nakatanggap ng text mula sa kanyang kausap. "We need to go home, napagod na ako," wika ni Bettina. Ay hindi naman na nagtanong si Carlo dahil kailangan na din niyang bumalik sa trabaho. "Sige, hatid ko na kayo," presente ni Carlo kay Bettina. "No, wag na. Kasi di ba busy ka sa work? Sige na, we'll go na. Bye," wika ni Bettina at hinalikan sa pisngi si Carlo. Napuna naman ni Carlo na tila ba nagmamadali si Bettina at naiwan pa nito ang kanyang bag. Samantalang si Gigi naman ay naghihintay sa parking lot sa pagdating ng kanyang personal driver. Sa paghihintay ay nakita ni Gigi ang isang lalaki na tila ba may kung sinong hinihintay dahil palingalinga ito sa paligid. Maya-maya pa ay lumapit ang lalaki kay Gigi at nagtanong, "Kilala mo ba si Bettina, yung asawa ni Dr. Carlo?" Tanong ng lalaki kay Gigi at naaalala naman ni Gigi ang lalaking kaharap. Ito din ang lalaking nakita niya noong nakaraan sa mall kasama si Bettina at iba ang kutob ni Gigi sa relasyon ng dalawa. "Ah, oo, nandun pa sa ospital kasama ng asawa niya. Bakit? Kaano-ano mo siya?" Litanya ni Gigi sa lalaki. Sasagot pa sana ang lalaki, ngunit biglang dumating si Bettina. "Gigi? Vincent?" Nakakunot noong tawag ni Bettina sa dalawa. Lumapit naman kaagad ang lalaki kay Bettina at humalik sa pisngi nito. "Ang tagal mo naman," reklamo ng lalaki kay Bettina. Sinamaan lamang iyon ang tingin ni Bettina at tumingin kay Gigi. "Bakit mo kausap ang babaeng yan?" tanong ni Bettina sa lalaki at tila ba galit ang tono ng boses nito. Nagtanong lang ako kung kilala ka niya. Diba, miss?" wika ng lalaki kay Gigi. Matamis naman ang ngumiti si Gigi. "Oo, Bettina. Actually, kanina ko pa siya nakikilala. Diba nung nakaraan sa mall, siya din yung kasama mo?" Diretsong litanya ni Gigi kay Bettina at ngumiti. Natigil naman si Bettina. At baka sa mukha nito ang pagkagulat. "O ano naman? Inggit ka. Tsaka umalis ka na nga, ano bang paki mo sa buhay ko?" Inis na sabi ni Bettina kay Gigi na tila ba napipiko na. Nakita naman ni Gigi sa malayo si Carlo na palapit, kaya ngumiti si Gigi at nagtanong pa kay Bettina. "Close ata kayo. Sino ba si Vincent sa buhay mo?" Diretsong tanong ni Gigi kay Bettina at sakto naman ang dating ni Carlo. "Honey? Oo nga, sino tong lalaking to? Hindi ko siya kilala." Tanong ni Carlo na kararating lang.
Sabay na napatingin ang tatlo kay Carlo at baka sa mukha ni Bettina ang kaba. Ano kayang pagpapakilala ang gagawin ni Bettina kay Vincent? Mararamdaman na kaya ni Carlo ang pagtataksil na ginagawa sa kanya ng kasalukuyan niyang asawa? Abangan sa susunod na kabanata. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.